Kumusta po mga kababayan? Ito naman po si Ramil Vlogboy. Gagawin tayo sa isang lugar na historic. Isa pong painter na sikat po dito sa States, pero nakatira dito sa Fredericksburg. Ang pangalan niya ay Gary Melcher. Pwede niyong i-google kung sino siya. Ito yung daan na papunta sa kanila, kaya magkubat. Pero ang lugar na ito ay historic. Nililinis ito para mapuntahan ng mga turista. Yan pong backyard ng Gary Melcher na bahay. At least makikita natin dito ang itsura sa labas. Mga kaibigan, ito po ang papasok ng ating hinahanap ng Gary Melcher. Sino ba si Gary Melcher? Siya ay isang popular na pintor dito sa Estados Unidos, pero nakatira dito sa aming lugar, Fredericksburg. Ito po yung mga barn na dating barn, pero ginagawa na lang nilang tindahan at saka store. Mga bulaklaking, napakaganda, kapaligiran. Pero ito po ay may-ari na ng gobyerno dahil hindi na nakakayanan ng may-ari na i-maintain. Kaya nakikita natin ang historic value nito. Ang nakikita ninyo ngayon ay isang well or balon, water well. Dati bukas po ito, pero dati sinara nila dahil nga nag-snow, umulan, pumapasok yung tubig. So pinaganda nila ng ganito, mga mayayaman lang ang pwede mag-afford nito. Kaya ngayon, tourist attraction siya, hindi natin pinibuksan, pero may balon siya kasi baka may mga batang mahulog kung bubuksan. Itong bahay ay lagayan ng mga karne noong una. Saka dito naman, maglalakad tayo sa paligid. Walang tao dahil maaga pa, kaya inuna ko muna pumunta rito para walang disturbo sa ibang mga tao. Kung mapansin ninyo, ang gaganda ng mga bulaklakin. Sa spring po kasi may mga spring na lumalabas, spring flowers. Pagdating naman ng late spring, ibang bulaklak ang lumalabas. At saka summer, first, mid, at saka late summer, iba-ibang bulaklak. Kaya, tiyempo-tiyempo ang mga bulaklak na lumalabas. So, since spring, puro tulips, spring flowers ang lumalabas. Kaya, napakaganda ang lugar nito. Pwede kayong mamasyal, magdala ng mga gamit, pero bawal mag-picnic. Ang mga shingles na green ay gawa pa sa 1800th century. Wala nang ganito. Pero na-preserve nila. Ang rose na ito ay tumutubo since 16th century. Pero inaalagaan lang para hindi mamatay. Tingnan naman mga bulaklak, alagang-alaga. Napakaganda. At saka ang pintuang ito ay sinara na. Nilagyan na lang ng glass. Dahil alaala ito ng dating may-ari. Pero bawal nang pumasok, pwede tayong mag-tour. Pero hindi na ako mag-tour dahil galing na po ako doon. Tayo po'y bumaba dito sa historic stairs na ito. Ito yung famous highway. Sinasabi nilang historic feature. Dito naglalakad ang mga may-ari. Ito po yung sinaunang litrato. Tinatawag nilang Belmont's Horseshoe Staircase ng 1928. Ito po inayos dahil nga nasira. So, minmaintain po nila. Patuloy po ang ating lakad dito sa dulo naman ng bahay. Na makikita natin ang napakagandang historic place na dito maraming nagpapapicture ng mga artista, mga bata, mga lokal, at mga bulaklak ay sagana po sa nutrition. Ang lupa dito ay napakataba. Nagtatapon lang tayo ng mga seeds, ito'y namumulaklak. Nakikita nyo, mayroon silang fireplace na sa pinakaitaas. Saka sa pinakadulo naman ay mga bulaklaking landscape na akala nyo nasa Sound of Music tayo. Ito po ay nangalang wisteria. Napakaganda, lumalabas lang ito sa buwan ng Abril at saka Mayo. Full bloom na po siya. Wisteria po ito dahil nagko-crawl
Kung may puno ito, pwede itong umakyat hanggang Mga kaibigan, tayo naglalakad lang para tayong nasa Sound of Music na place. Napakalawak ng kanyang landscape. Pero syempre, mahal ang maintenance nito. Every week, dapat may lawnmower kayong riding na magastos. Pero okay lang. Dahil historic ito, maintain po ng gobyerno. Tayo naman ay pupunta sa pinakadulo kung saan lahat mga bulaklak na makikita natin. Mga puno ay decades old at sa mga tanawin, this is a portrait na pwede nating pagkunan ng mga litrato. Ang iba, ginagawa itong kasalan, birthday, pero nga, pwede kang mag-birthday pero hindi pwedeng magdala ng mga pagkain. Tingnan ng mga bulaklak. Ito po ang iba ay talahib lang, pero ang mga bulaklak dito ay sari-sari. May mga sinatawag nito, mga bells. Ito naman, sprigs. Saka ito yung lagay ng sinasabi nating summer camp or summer place kung saan sila mamalagi ang mga may-ari. Tawag nilang summer house. Naglalagay ng mesa dito. So kahit na maulan, nag-snow, dito lang po sila. Siyempre, dapat may picture po ako habang nandito. So sa pinakadulo, dito po tayo tumindig. At sa likod natin yung bahay. So ito ay sinatawag nating Rappahannock River. Nasa likod po ito, para siyang river na napakalaki, pero para siyang dagat na rin, pero river pa rin siya. Ang tubig ay nagagaling sa pinakataas ng bundok bumababa at saka may trail siyang pababa. Titingnan natin kung ano sa baba. Nandito na tayo, nakarating na. Sasabihin nila kung saan papuntang trail. Siyempre, kahit nandito ako, hindi ko maiwasang appreciate yung nature dahil kung nasa trabaho tayo, palagi tayong na-stress. Pero kung dito, marirelax natin natin sarili. Titingnan lang natin ang mga puno, mga trails, saka sinubukan ko, ano kayang nasa dulo nito? Basta maglakad lang tayo, mag-relax. Ito pong kailangan natin. Kahit po dito ay gubat, marami pa rin mga magagandang halaman na akala nyo damo. Pero ito'y tumutubo lang kahit saan. Pero ang mamahal ito kung bibilhin. So ito po yung mga angulo ng mga picture perfect. Kung gusto niyo magpa-picture, dito po kayo maglakad, mag-video, mag-vlog. Ngayon, walang tao masyado dahil medyo malamig. Hinuna ko lang yung mga tao. Pero kapag pagdating ng alas 12, marami na. Kaya natsimpuhan ko na dumalo na walang tao. Ito po ang sentro na merong angel raw. Ang kanyang likod bahay na may pillars, mga lumang gamit para pang farm dahil dati dito ay puro farm. Kaya mag-enjoy po tayo sa ating nakikita. Sige po, ito po si Ramil Vlog Boy. Sana nag-enjoy po kayo. Ang ating mga bulaklak ng wisteria dito ng Virginia, ito'y lumalabas lang during spring. Sige, enjoy!